Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday morning mga loads at antok pa ako. Antok pa mi mga loads, no? So grabe, sarap matulog ngayon pag ganitong panahon, no mga idol. Ano ka lang, higa-higa ka lang. Grabe si Pai, 10% yung tinaso mga loads, oh. Grabe, yari kayo kay Pai, bumabawi na si Pai mga idol. Pi Network 10%. So ito yung day natin sa ating crypto bubble. Sa hours natin, ako medyo nagko-consolidate na tayo. Pero sa ating day, medyo may mga pumping pa rin, no? Simula kaninang madaling araw, mga load. So ngayon mag-update tayo bago ang lahat. Palike muna ng ating video, mga idol, alam nyo na yan. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, news, balita sa trending dito sa X, Global News, ayan, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, mega super shoutout sa mga nag-susupport sa ating channel using membership. Saludo mga idol. Love na love ko kayo lahat mga loads, no? Ang laking tulong yan sa ating channel. So ito na. Punta na tayo sa ating mga news ngayon. Mamayang gabi mga idol, siguro mga 8:30 to 10 magsasalita si Jerome Powell. Ayan, kasi minsan medyo nalilate eh. Fed Chair Jerome Powell to deliver speech tomorrow at 8:30 a.m. Eastern Standard Time. So sa atin mga ano yan, gabi, mga lods, no? At marami nagsasabi na si Jerome Powell magre-resign na. Magpapile na ng resignation, sabi, mga lods, para makapag-cut na ng rates ang ating Fed. Mga idol, once na mapalitan na siya. Ano masabi nyo dyan? Marami nagsasabi mga Lodi, promise. Kahit mga mambabatas nagpo-post na mamaya mag-resign na si Jerome Powell, ganyan-ganyan. Ganun yung mga post nila, mga Lods eh. Na? So, ayan, gravities. Totoo kaya to? Ito, pag nangyari to, mga idol, medyo magiging volatile tayo mamaya. Tuesday pa naman, mamaya baka mag si Boss Robo mamaya mag-live ng trading. Nakita-kits tayo. If ever lang na mag-live si Boss Robo mamaya, no? So ito, napakagandang news nito. For short term, ang gandang news nito, mga lods. Magpo-pump talaga yung market diyan for sure. No, ito naman, no? Yung mga bangko medyo talagang kinikilabutan na sila. Ayaw nilang mangyari to kaya medyo nag-aalarma sila. The American Bankers Association and other banking groups are urging Congress and the OCC to pause trust charter approvals for crypto firms like Fidelity and Ripple, warning this could bypass fiduciary standards and require greater public scrutiny. So, parang pinapaano muna nila, wait lang, pag-aralan muna natin, post nyo muna. Pag-aralan muna natin kung makakaganda to sa atin. Pero sa tingin ko, wala na makakapigil niyan. Mga lods, mangyari na yan. Kaya nga sabi dito, you can smell the fear. Natatakot na yung mga bangko, mga lodi. Nako, baka masapawan sila ng Ripple. Bankers, when they hear Ripple and Circle are going to be banks. So, no. Natatakot na sila. So ito na yung mga epekto ng bagong financial system natin, mga lodi. Magkakaroon tayo ng mga ganito. Siyempre, hindi mawawala yung maapektuhan sila. 'Di ba? Bababa yung kanilang something at mapupunta sa mga bago. They don't like competition, they want their monopoly intact. So ayan, mga lodi. Legacy banks are panicking. Someone's getting scared, sabi rito. Maybe the real reason, crypto will eliminate the middleman, no, which is yung bank, from charging fees on every money transfer. So, ayun na nga, mga loads. No? Kaya ito yung inaano nila ngayon. Kaya sila naaalarma ngayon. No? In-urge nila sa Congress na, uy, ano muna natin to. Pero sa tingin ko, wala, hindi sila papansinin dun. Pinasan na yun mga lods mangyayari yan kahit anong pigil nila. Tokenize real world assets on the XRP Ledger jump 2,260% from $5 million in January to over 118 million today. Grabe naman to.
mga idol, no? So grabe yung adoption, no, mga lods. Sobrang tindi at ang sarap matulog, mga lodi. Tapos pagkagising mo, pumping na. Minsan nag-iisip ko yun, pag natulog ako, ay sana pag gising ko, ano na to, taas na to. Kung hindi man mataas, mababa na para makabili na ako. Kasi kapag gising ko, ganun pa rin tsura, nadi-disappoint ako eh. Hindi, joke lang mga lods Sanay na tayo dyan, syempre ilang taon na nating hinihintay yan. Pero sabi nga nila, kapag sobrang lapit na, mas nakakainip na maghintay, no? Kasi parang nandyan na siya eh. Anytime pwede na mangyari. Hindi katulad nung iniisip mo na, hindi, mag-iipon ako ngayong taon na to dahil next year, doon na magpapump yan. So, mahaba pa yung mahaba pa yung patience mo pag gano'n. Alam mo kasi na next year pa mangyayari. Pero pag dumating ka na sa year na yun, which is ngayon na mahalos kalahati na tayo ng taon na yun na hinihintay mo, parang mas lalong nakakainip. No? Kumbaga, andyan na, anytime pwede na mangyari, sobrang naiinip ka na. Tayo na, ano ba nararamdaman nyo pagka ngayon, mga lods? No, yung lalo na yung mga mahabang panahon na naghintay. So actually, hindi naman ako mahabang panahon. Siguro mga nasa 4 to 4 years. Kasi 2021 ako nag-start 2025 na. So, yung hintay ko, medyo matagal-tagal na. Kaya ngayon, medyo mas yung excite ko napakalapit na. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, wala pa akong excitement nun Ang focus ko nun, mag-ipon. No, so ngayon, nandito na, lapit na natin, mga lodi, mas nakakainip pag sobrang lapit na, no? At eto pa, XRP overtook Shell Oil in market cap. Ripple's XRP is now worth 211.41 billion, overtaking Shell's 205.92 billion. XRP is up to 500% since July 2024 with a new all-time high of 3.65. Crypto is now outpacing big oil pala, sorry. So nausada niya na yung Shell, na which is pang 81 na, at yung ating XRP is pang 78. Pero alam ko 76 na to ngayon mga lods, na pang 76 na tayo. So, unti-unti na tayong umaangat, mga lodi. Ayan na po, napakalapit na. Parang ganyan. Mabagal umangat. Tapos, boom. Tapos, mabagal ulit. Tapos, boom. Ganun. Parang ganun yung mangyayari. Na-imagine ko. Ito. Sabi dito, mga idol, no, ni SEC Chair Paul Atkins, Ethereum is not security. Parang dinesisyonan niya na agad, no? Wala nang kaso-kaso. Siya na mismo nagsabi, SEC chairman na to Yeah, well, so similar to Bitcoin, I mean, the SEC has stated informally more than formally that Ether is not a security, and so but obviously. Ulit. Ether is not a security. And so, but it's not a security. ETH blockchain is very key. So ayun na agad, mga lodi, no? Wala na ibang comment. Sarado na. Ganun. Hindi katulad din sa XRP, ang dami pang kasong dinaanan. Sa kanya sinabi niya na lang, wala na. Bukod dyan, SEC Chair Atkins announced on the CNBC that US government has officially endorsed Bitcoin and cryptocurrencies. We're only getting started. The rally looks set to continue. So ako rin mga idol, sa tingin ko nandito na tayo sa nasa start pa lang tayo, no? So I thought this was a really great watershed that thanks to the President for his leadership and the Congress for getting this out and getting that bill to the President's desk for signature. I think this bill the Genius Act is focused on payment stablecoins, and so that's not really within the SEC's ambit of regulation, but it's really for the banking regulators as is appropriate. But the one great thing about this is that for the first time now, the United States government has put its stamp of approval on a very key and important, potentially very important digital asset that will, I think, help to lower costs, lower risks in the market, because we can now move towards an instantaneous almost settlement of payment versus delivery for securities thanks to on-chain stablecoins. And that will help, I think, innovation and to really get our markets, and to be the best in the world. Sa ngayon, mga idol, sa feeling ko,
Ito na talaga yung start. Si Trump yung nag-umpisa. At sabi ko nga, napakaswerte natin dahil yung umpisang-umpisa ng innovation o yung mismong bagong financial system mag-umpisa pa lang, kasali na agad tayo. Meron na tayong mga bodega, meron na tayong mga invest. Ang swerte natin. No, kumbaga, pag lumipas yung mga 5 taon, 10 taon, pag-uusapan na lang yun, no? Kumbaga, kwentuhan, uy, andun ka ba ng 2025, men? Nakapag-invest ka na ng 2025. Tangan lahat nakapag-invest ng 2025, solid, no? No, swerte. So, ngayon tayo, nag-start pa lang tayo ngayon, pero continue na to, ganyan-ganyan, di ba? Pero kung ikaw nag-start ka ng 2025, kung kailan nag-umpisa yung bagong financial system natin, ang galing nyo, gano'n. Kumbaga may usapan na siya. So, ito yung mga panahon na yun. Mga lods. So, para sa akin lang, mga idol, So, ayan. At ang swerte mo, kung sino man nanonood sa atin ngayon, mga lodi, ang swerte nyo. So, ito, iba-iba yung ngayon, iba-iba yung tawag dito, mga opinion. Tulad nito, sabi dito, XRP will have one more boost coming soon. After that boost, take profit na daw. Live a little but sell a chunk. After this next jump, XRP will not jump again until late 2026, mid-2027. So, ito yung opinion niya, mga lods. No? So, maraming ganito, sinasabi nila na ako pag nag-pump na ganyan, magti-take profit na ako ng malaki tapos iiwan ko na lang ganyan. Kasi feeling ko hindi na inaangat sa mga matagal pa ulit bago umangat. So opinion niya 'yon. No? Syempre ikaw kung nababasa mo 'to, isipin mo, nga baka nga ganun mangyari, which is kung titignan niyo yung mga ganito, marami ako nakitang ganito na isang pump na lang yung XRP tas wala na kaya kunin niyo na lahat. Ganun. Ganun yung mga nakikita ko. So kung maniniwala kayo sa kanila mga idol, nasa inyo yan. Pero mas maganda. Kaya nga kung alam niyo yung Bitcoin, hindi kayo maniniwala sa mga ganito mga lods no? Sabi nga dito, eto rin, XRP will parabolic soar from 3.5 to $500 faster than people think. So ito din, iba naman siya. Ang sa kanya naman, 3.5 to $500. So marami nagiging expert ngayon, mga lods, no? Sa mga panahon na to, marami silang nagsabi, lilipad dyan ng isang malupit na ganyan, abot agad ng $500 o minsan $1,000 sa isang gabi lang, ganun-ganun, no? Marami nagsasabi. Pero mga idol, ano ba talaga? Ano ba talaga sa tingin nyo? So ito kasi, merong sinabi dito si ate, no? Gaano ba kadami ang XRP na kailangan mo para yumaman ka? Marami nagtatanong, gaano ba kadami, J-Blue, na XRP para yumaman ako ngayong cycle. So, pakinggan natin to. You said if you own XRP, you're already rich. Now that we're well into 2025, how much XRP do we need to become rich? What is your thoughts on that? I think that's different for everybody, right? Everybody has different goals depending on what their vision for their life and their family is. I look at financial freedom or wealth as you have your expenses for your dream life. I would encourage people to write that down, whatever that is for you. For me, the financial freedom is you're making twice that amount from passive income. So you're putting your assets to work in a way where you may have some involvement. You might have to look over things on a regular basis, but you're not actively having to work and spend your time going somewhere and being under somebody else's thumb to make that money. So that number's going to be very different for everybody. I think you'll be able to earn somewhere between 8 and 12% fairly easily on your XRP, where you already have strategies that we're putting it to work and should be generating even beyond that with the partners that we have. But conservatively, I think 10% a year is pretty reasonable, especially where interest rates are. And so whatever you think XRP is going to go to. You said if you... So ito mga idol, no? Gaano ba kadaming XRP para maging mayaman ka ngayon? So, yung unang banat ni Jake, it depends, no? At totoo yun, mga idol, no? Depende yan sa'yo kung gaano yung kaya mong ilagay, kung gaano yung plano mo, no? Kasi minsan may kakayahan ka naman maglagay ng madami, pero masama naman na tumodo ka masyado. So, depende sa iyo kung ano yung plano mo sa buhay, no? Kasi sabi nga nila ano ba yung mayaman? Ano ba yung wealthy sa rich? Pagkakaiba ng wealthy sa rich, mga lodi. Yung rich, ayan, yung mga basketball player tulad ni Michael Jordan, nila LeBron James, 'di ba? Ng mga artista tulad nila, sino ba mga artista? O sila Brad Pitt, mga mayayaman 'yan. No, sila yung mga rich. Pero yung mga wealthy, ayun yung mga nagpapasahod sa kanila. Ayun yung wealthy. Yung mga nagpapasahod sa mga rich. Sila yung wealthy. So,
So, syempre, ano gusto mo? Maging rich, maging wealthy. Ako kahit saan ako, kumbaga, rich, pwede na yun eh. Mga idol, hindi ko naman natin kailangan siguro ng ano, baka magbago na yung buhay natin kapag ganun eh. Ako masyado magbago eh. Masaya na ako sa buhay ko ngayon eh. Pero ayoko nung ano, yung babaguhin ka ng pera mo, di ba? Pero gusto natin maging kumbaga, komportable. Parang ganun. No? So para sa akin, kung tinatanong nyo, gaano ba kadami? Depende yan sa'yo. Walang bilang yan, walang specific. Iba sinasabi, kailangan mo ng 5,000, kailangan mo ng 10,000 na bilang ng XRP para ngayong cycle mayaman ka na. Mga idol, depende yan sa'yo. No? Kung ano yung plano mo, ano ba gusto mo? Pagkatapos ng cycle na to, nakaiga ka na lang. Wala ka nang gagawin. Nagiging boring na yung buhay mo, no? Baka nga kasi yung iba naman kasi mayayaman, hindi naman nagiging ano yun, mga idol, masaya eh. Hindi lahat ng mayaman masaya, mga lods, no? Minsan yung pagkakaroon ng maraming pera ay nakakasira pa sa buhay ng ibang tao. So kailangan meron kayong plano sa sarili. Kayo, kasi yung iba, halimbawa, nasa third world country tayo ngayon, Pilipinas. Yung 10 million dito sa atin, malaki na. 5 million, malaki na yun sa atin. Kumbaga, marami ka nang maiisip na business, marami ka nang pwedeng gawin para umunlad yung buhay mo. Pero yung 10 million, 5 million pesos sa US o sa UK, wala pa yun. Napakaliit nun. So, depende kung nasan ka, di ba? So, kung para sa atin ngayon dito sa Pilipinas, kaya natin siguro yon mga idol, mag-profit ngayong cycle. No? Kasi, kumbaga, mababa lang naman yung cost of living natin dito eh. Marami lang corrupt, pero kaya naman nating discard yan kasi Pinoy tayo, di ba? So, sa akin, kung ano yung kaya mong ilagay, yun na yun, no? Yun na yun, mga lodi. At syempre, kung gusto mo talaga, todo mo, kaya lang masama nga yun eh, mga lods eh. Hindi ka pwede mag-all-in sa isa eh. Don't put your egg in one basket nga, sabi, di ba? So, kailangan mong i-diversify yung asset mo. So, for me, kung tatanungin ako dyan, walang tamang bilang, depende sa'yo. No? Depende kung gaano mo kahangad mag-profit ngayong cycle. Di ba? Yung iba, yung mga greedy, ginagawa nila lahat todo. Halos benta na nila yung mga pwede nila ibenta para makabili ng ganyan. Yung iba naman, chill lang. Kung ano lang yung sobra nila, yun lang yung nilalagay nila. Which is, pagkatapos ng cycle na to, parehas naman sila magpa-profit. Hindi nga lang ganun kalaki tulad ng Tumodo, o hindi lang ganun kaliit tulad nung nag-chill lang. At least, hindi ka naman stress. Diba? At hindi mo naman alam kung yung kasiguraduhan ng profit mga lods eh. Kaya kung sakaling magkaroon ng aberya, yung chill-chill lang na nag-JSB sa XRP, hindi siya masyado maapektuhan. Kumbaga, okay lang, chill lang naman ako eh. Pero yung isang Tumodo ng lahat, tas biglang nagkaroon ng aberya sa, hindi natin masasabi, huwag naman sana, sa market, kaya talagang durog yun, GG yun mga lodi. Kaya it depends on you, nasa inyo yan, mga lods, no? Pero ako kung tatanungin nyo, ikaw Jeb, anong mo? Wala ako mga lods. Kumbaga, ano lang tayo, sobra lang. So, totoo lang sabihin ko sa inyo yung totoo. Siyempre, gumagas din ako dito sa bahay namin, sa mga bills, sa mga kung ano-ano. So, ang ginagawa ko, sa trade. Nagtitrade ako, ganyan. Tapos, minsan, yung sahod ko sa YouTube, nilalagay ko yung kalahati. Siyempre, yung kalahati dito sa bahay. Diba? Kumbaga, hindi ako yung todo na pinagpag-aawayan pa namin ni boss na sabihin ko na, hindi, todo tayo kasi ano ba yan? Pagtiis lang muna tayo ngayon para mayaman naman tayo pag ano, ganyan-ganyan. Wala akong ganun, hindi ako ganun mga idol. No, ano lang yung something, ayokong pinag-aawayan yung ganito. Kunyari, nag-aaway kami dahil tinotodo ko yung pera ko. Hindi po, no? Kalalabas nga lang namin kagabi. Naglibot kami at gumala, nag-food trip eh. Diba? Kung talagang nakadiin ako, hindi ko nagagawin yun. Sabihin ko, tayo na mabas. Sayang lang yan, lagay na lang natin sa XRP yan. Gaganon ako, di ba? O lagay na lang natin sa mga crypto ko yan. Gaganon ako. So, hindi po ganun, no? Ano lang tayo, chill lang. Na wag natin stressin ang ating sarili. Maging masaya lang tayo, mga idol. Tsaka pag, sabi nga, di ba, ang crypto is depende sa mood mo, lalo na pag nagtitrade ka. Kailangan good mood. Di ba? Hindi yung stressful. Pag stressful, putik matatalo ka lang.
Di ba? Kaya maganda ganun. Kung ano lang yung sobra mo, yung okay sa'yo na ilagay, yung okay na okay. No? Tandaan nyo, hindi mawawala ang market, mga idol, nandyan lang yan. Baka nga wala ka ng pera, nandyan pa rin yung market eh. Huwag kayo masyado ma-stress, mga lods. No? Lagi lang kayo maging happy para good mood tayo. So ito, balik tayo dito. Si Dave Portnoy, di ba kilala niya yung nagsabi niya, nagbenta siya ng kanyang XRP. So ito, sising-sisi siya rito, pakinggan natin yung kanyang pag-iyak, mga idol, no? So anyways, XRP. I had, I think, close to $3 million of XRP. And it was hovering. XRP was going from like 210 to 240, back to 210, back to 240. Fine. I wasn't going to sell it. I was going to diamond hands it. But the guy who originally was like, get involved in XRP, and the guy, the reason I looked at it, sends me a text out of the blue. And I don't talk to this guy a lot. He knows who he is. He knows who he is. And he's like, hey, not good news that Circle is going to do what XRP is doing. I don't even really know what he's talking about. I'm like, so you're saying sell XRP? He's like, I certainly don't like it that much anymore, or as much as I did. So in XRP, it's going 240 to 210, 240 to 210. When it went back up to around 240, I'm like, all right, I don't, this guy doesn't like it anymore. I'm just going to get out. No sooner did I sell it, the thing went parabolic. Pagbenta niya sa lumipad, no? Babalik sa 210, 240, 210, 240. Tapos, yung taong nag-involve sa kanya sa XRP, ayun mismo yung tumawag sa kanya. No? Na, oy pre, bad trip to, not good news sa XRP, pero ganyan-ganyan. O, nung bumalik sa 240, binenta niya na. Tapos, saka lumipad. It's like 350. I blinked. Made me sick to my stomach. Sick to my stomach. But what are you gonna do? What are you gonna do? And then the guy was like, well, I didn't sell it. Well, then why did you? He's like, I hold things for 5 years. Well, why did you text me out of the blue? Yung nagsabi sa kanya na binigyan siya ng clue na magbenta. Sinabihan siya, ba't mo binenta? Tapos, tinanong niya, sabi mo, ikaw, binenta mo yung sa'yo? Hindi, in-hold ko to ng matagal eh. Iniiwan siya sa ere. Being like, I don't like it. Just, I just put it, I put it away. I wasn't even thinking about it. I mean, I'm still doing good in obviously Bitcoin and ETH, but made me sick to my stomach. Sick to my stomach. But what are you gonna do? What are you gonna do? And then the guy was like, well, I didn't sell it. Well, then why did you? He's like, I hold things for 5 years. Well, why did you text me out of the blue? Yung nagsabi sa kanya, yung nag-chat sa kanya, hindi rin pala binenta yung XRP kasi in-hold niya raw yun ng matagal. 5 years na. Tapos siya nabenta niya sa kanya, sa lumipad. Kamote. Kamote yun mga idol bad trip talaga siya niyan, no? Hindi niya nabibili yung XRP kasi mataas na. Depende na lang siguro sa kanya. Siyempre isipin niya, nabili ko yun ng gantong baba, tapos ngayon bibiling ko na ng ng 3 plus na, 3 point something na. 'Di ba? So, yun yung mga mindset ng iba na sinasabi nila na mali, no? Pero kung ikaw naniniwala ka sa XRP, hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP sa kunyari ganitong price, hindi ko sinasabi. Naniniwala ka sa XRP at for long term ka, alam mo na magpa-pump si XRP soon or something na malapit na, kahit na ano pa yung presyo niyan, bibili ka niyan. Parang sa Bitcoin, sabi nga nila, deserve mo kung anong price ng Bitcoin na bumili ka. So itong price ng XRP na to, nagbubodega pa rin ako dyan, mga lods. Di ko sinasabing bumili kayo kasi hindi lang XRP yung binibodegahan ko ngayon. Nagdadagdag din ako ng ibang coins. Pero yung XRP ko na nasa Trezor ko, dinadagdagan ko na siya kasi nga, 'di ba, wala na, naubos na 'yun eh. So, dagdag lang ako ng dagdag ng konti, nag-iipon tayo kahit papaano. Yun, no? Hindi porkit ganito na yung price niya, hindi na ako nagbobodega, hindi, no? Nagbobodega pa rin ako diyan. So siya, syempre kabebenta niya lang, nag-profit siya. Alangan naman bibili niya ng ganitong price yun. Syempre, yung pinrapit niya, wala rin. Parang wala rin siyang pinrapit kasi binenta niya 240 eh. 2.4. So bibili siya 3.4, di wala rin yun. Makakabili siya pero onti na, hindi katulad nung sindami nung binenta niya. So
Ganun yung mga nangyayari, mga idol, no? Pero kung babasahin mo, hindi ka titingin sa price, ang titignan mo kung yung ano yung magiging profit mo o kung ano yung magiging balik sa'yo, magbabago yung pananaw mo pagtingin ng price mga lodi. Ako ganun ako eh. No? Tumitingin din ako sa chart minsan. Tulad ng ito, halimbawa. Kasi tinitignan natin yung mga pwede ko pang idagdag sa aking portfolio. So itong halimbawa, itong H-bar. Pinag-isipan ko kasi kung H-bar o Ondo yung bibiling ko kasi meron akong pambili, kaya lang isang coins lang muna, 20k, mga ganun, no? Kailangan ko ng 20,000 pesos. Mag-invest ako dito sa it's either H-bar or Ondo. So kung titignan ko yung max ng H-bar, andito na siya. So hindi, kung sa ganito siya pwede, o kaya kung sa ganito ang sarap sana bumili, pero andito na siya. Sasabi ko, nako, medyo medyo mataas na. So tinignan natin yung Ondo. Eto mga tinitignan natin mga lodi, may potential lang na bilhin, no? Hindi ko sinasabing bilhin nyo to ha. Eto, yung Ondo, sabi ko, uy, mas good yung Ondo para sa akin kung tutuusin sa chart ha. Tsaka 60 pesos. Ang niya, tsaka dito kasi mga idol, negative 52% yung Ondo. Yung H-bar naman, negative, alam ko nasa 40% na eh. Negative 40 something. Ayan, 46. So, mas mababa yung Ondo. Tapos parang gusto ko yung chart ng Ondo. Pero, nung nakita ko naman tong IOTA, kasi ISO din to eh. Tinignan ko, 13 pesos. Tapos tignan yung itsura nyo. Sabi ko lang, mas okay sa akin to Parang sa tingin, ganito lang ako tumingin Pwedeng mali ako tumingin o something. Mga idol, wag kayong gumaya sa akin Ganito lang ako tumingin, sabi ko, uy, medyo okay yung IOTA sa akin. Sabi ko gano'n, no? Ito kaya lang, unfortunately, taragis yan. So, kung meron na, nakabili na ako nito sana kagabi. Unfortunately, wala siya sa Bitget, mga lods. Wala siyang spot trading. Ang meron siya, futures trading. Meron siyang futures trading sa Bitget, pero sa spot wala siya. So, na-disappoint ako doon. Sabi ko lang, what the hell? Sabi ko, sayang hindi ako okay sana to. Sabi ko ganoon. So wala. So sabi ko, sige, cancel na. Marami namang coins. So naghahanap ako ngayon, marami, no? So napagdesisyonan ko na wag muna. So ipunin ko muna yun. Kasi panalo ko sa trade yung 20k na plus na yun eh. Ipunin ko muna, sabi ko, gagamitin ko muna pang trade, dilibakin ko muna ngayong week. No, ngayong week, tapos baka sa weekend na ako mag-isip kung ano yung bibiling ko. Baka kasi magkaroon pa ng konting drop or lumipad na, wala nang problema kahit lumipad eh. Itong asset ay kumbaga yung pambili ko naman pwede ko namang hindi na ibili or something na gamitin ko na lang dito sa amin. Pero gusto ko pa rin siyang bilhin. So, mas maganda, tiyempo lang ako na mas mababa. Kung hindi man siya bumaba, okay lang. Walang problema yon mga lods, kasi meron naman na tayong mga nakabodega. No, goods na yon. Depende na lang yan mga lods sa mangyayari. Kasi ayoko na sa magsalita ng tapos eh. Siyempre gusto ko pa rin mag-imbak na mag-imbak, diba? Lang namang hindi. So ito pa. Ayun na pala, ito na pala yun, no? Nakaposition na sa 78 most valuable asset, globally based on its market cap, ang XRP. Ko kanina 78, di ba? So ngayon 70. Siguro late na to. Mas bago yung yung kanina. Yung 78. Ayan, 78. Bumaba sa 81 yung Shell eh. 80 pala. Ayan, bumaba na siya. At ito ang last news natin. Grabe to mga idol, no? Dito tayo sa technology news. Global trending news tayo mga idol, no? So nung nakaraan, meron tayong nagmamassage na robot, meron tayong barbero na robot. Ito na yung mga mawawalan, ito na yung sa tingin natin nakukuhain ng mga AI na trabaho sa mga tao, no? Nakita natin barbershop, massage parlor, ito yung tawag dito, car wash. Tapos kasi meron sa China mga lodi, robot dogs in action, pero wag na, hindi naglo-load eh. Ito pala, drone deliver in a public park. A vlogger demonstrate ordering drink via app with a drone, delivering it directly to a park kiosk in Shenzhen.
Ayan, in highlights, seamless urban automation for everyday convenience sa making routine task feel ultra futuristic. So, kung titignan nyo, nag-deliver sa kanya ng foods is drone. Oh, ayan, oh, nag-deliver sa kanya. Pero merong mga parking space yung drone na mga lodi tulad nito. Ayan, dyan lang siya maglalagay. Tapos, kukunin mo na sa baba. Parang ganyan, kukunin mo na siya dyan. So, meron sila mga landing place. 'Di ba sa park. So, 'di ba? Antindi. Isipin nyo, sa mga park may ganyan. Sa mga pwedeng playground ng mga bata, 'di ba? Mag-order ka ng kung anong gusto nila. O, tas i-deliver na doon. Maganda magkaroon nito sa mga mga basketball court. Mga idol. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa mga player, Kasi pagka nagkakaroon tayo ng mga baha, tulad niyan, baha, saan pumupunta yung mga tao na nabaha? Diba sa mga basketball court, sa mga school. So kung may mga order sila ng mga pagkain, merong landingan dun yung mga pagkain, diba? O yung mga drone pala, sorry. May landingan dun yung mga drones. Diba? Hindi dahil sa mga player. Ano pa? Humanoid robot jogging in the city. So may mga kasabay ka na mag-jogging. O, diba? Robot, hindi napapagod yan. Ito pinakamagandang nakita ko din. Automated smart hospital system. Inside a high-tech Chinese hospital, robotic trucks on ceiling deliver medication and supplies autonomously, reducing human error and speeding up care. It's like a fully automated healthcare ecosystem. So, sa akin, is ang tindi nito. Siguro magkakaroon nito sa mga mercury drug. Diba? Pansin niyo yung mga malaking mercury drug. Pagbili mo, hanapin pa nila yung gamot kung saan sa mga nila. Diba? So, magkakaroon na sila ng ganito ngayon. O, diba? Malupit, mga idol. Tsaka nakapagtaas sa mercury drug. Halos lahat ng mga babae sa mercury drug doon, buntis, no? Paramihan ng mga nagbabantay sa mga ang tawag doon? Stop ng mga bilihan ng gamot, di ba? Pharmacy, laging buntis. Ha? Oh, hindi lang sa Mercury, sa mga pharmacy. Laging buntis, no? Bakit kaya? Ito, lupit nito, nakakatakot to, mga idol, Lifelike robot leg prototype. A hyper-realistic robot leg in mass production. Ba't magmass production ka ng paa? Flexing and moving like a human one. In underscores China's push in prosthetic and robotics for medical or humanoid application. So ito nga yung mga putol, no? Yung mga kunyari, putol yung paa, ganyan. O ito, talagang mukha siyang paa, mga idol, no? Kaya lang diyan dapat yung texture ng skin kailangan. And I mean yung kulay ng skin pala, yung color ng skin. Kasi ako may team ako pag sinuot ko itong kulit siguro itsura ko, kunyari putol yung paa ko. 'Di ba? Magkaiba yung kulay ng paa ko. Ito pa real steel Real steel. Ayan humanoid robot boxing competition. Sa China kasi ito, mga lodi. Official robot fights in a ring with humanoid bots punching and dodging like boxers. It's a part of China's robot sports push, testing AI in a dynamic competitive environment. So ayan, nagkakaroon ng real steel karate, kickboxing yan, hindi naman boxing. Ito masipa may pati yung yung hype man yung nasa gilid, yung hype man. Di ba? Ang galing, nagre-react din Futuristic tech compilation, flying cars and robots and more. So ayan mga idol, kita nyo. Ano to robotaxi, robotaxi. Ang tawag doon, flying taxi. Ayan, tas ito din Pero meron ako nakitang artistang ganun mga idol Talagang ang payat lang nung niya, yung bewang niya, tas nagko-cosplay siya ng robot. Mukha talaga siyang robot. Meron ka na rin ang tawag dito. Dami sa China, Pag sa China ka nakatira talaga, ito, meron na silang uy, bullet train, boom, grabe yun mga idol, bullet train. So futuristic na yung bansang China, mga idol, Kaya wala talaga tayong laban dyan.
If ever. Nakapagselos, no, mga lods, no? Sa kanila, ganyan na, no? Sa atin, baha. Utaragis yan. Kalsada lang, di pa maayos, no, mga lodi. Tapos ito, the real-time translation smart glass. So, ito si Show Speed. Di ba? May mga nagsalitang Chinese na ta-translate sa salamin na babasa niya. Ayan. 成都的企业制作的。 Oh, it says sorry it didn't work, bro. Oh! Did you see that? What the fuck? Did you see that? Working. Hold on, wait. Speak Chinese again. 欢迎来成都。 Hey, sweetie, it's working. Wow! Hi, bro. I speak Chinese! Lupit, no, mga lods, no? So, translation smart glasses. So, grabe. So, ganun na sa kanila ka-advance, mga idol. Sa atin, wala pa. Yung mga kanal natin, barado. Grabe na. Habang ang buong mundo nag-a-advance, ang Pilipinas nagtatax ng malupit sa mga tao, mga idol. So, ayan, no? Ayan yung news natin ngayon, mga Lodi. Mamayang gabi, kita-kits ulit tayo, mga idol. Maraming salamat sa nanood. Sana enjoy nyo yung ating video, mga Lods, no? At sana mag-ingat kayo dahil baha-baha ngayon. Huwag na kayong lumabas if ever. At lagi kayong kumapit lang. Malapit na yan, mga Lods, no? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga patidat. What's up? I can't. Let me try this again. Subscribe. Like and subscribe to see Clubbies and like and subscribe and see Jablo. If you want to subscribe to me or like, it's a link into the description. Also, whoever supports my dad, God bless you. See ya, fames.